Magandang araw, Podmates! Maraming pagbabagong naganap dahil sa pandemya at hindi lahat ay malungkot o masama. Ang isang masasabi nating ginhawa ang paglaganap ng mga bike lane sa maraming kalsada sa Metro Manila. Kasama na ang ilang major thoroughfare. Kamakailan naisa ng bawiin ng lungsod ng Makati at Ayala Land Corporation ang protected bike lanes sa Ayala Avenue. At payagan gamitin din ito ng public transport vehicles. Ngunit, pagkatapos ng pagtutol ng mga siklista at iba pang grupo, kinansela ang plano at sa kasulukuyan ay nanatili pa rin ang protected bike lanes sa Makati. Kasama ko ngayon si Lester Babiera, ang isa sa mga tagapagsalita ng mga siklista na tumutol na gawing shared ang bike lane sa Makati. Magandang araw sa iyo, Lester. Magandang araw, Kuya H, at sa mga tagapakinig natin dito. Magandang araw po. Okay, Lester, konting background lang. Isa ka sa pinaka-active na cycling advocate ngayon. Pero alam ko, nagsimula ka lang talaga mag-bike noong nagpandemya. Bakit? Tama po yan. Nagsimula ako mga around June 2020. So, it was during the time na, di ba, stuck tayo sa bahay. Tapos, parang, mahilig po kasi ako mag-travel. So, hindi ako makalabas ng bahay. And during that time, pinapayagan na magbiyahe yung mga nakabisikleta, mas maluwag yung restriction sa mga nakabike. So inaya ko ng kaibigan kong si Jelson Chu, kaibigan natin, isang photographer, na sabi niya, Lester, bago tayo tumungo, gusto ko lang ipaalala sa mga listeners natin na kahit public transport wala sa kalye. Oo, kahit nawala jeep, po. kahit tricycle, wala. So talagang Tren, wala. It's either maglalakad ka o bisikleta, di ba? Or private vehicle. Private vehicle. So wala masyadong options noon in terms of public transport. Wala. Okay. So sabi ni Jelson, tara, bike tayo, picture, ganyan. Papahiramin daw niya ako ng bisikleta. During that time, parang ayoko magbike kasi sabi ko, di ba delikado magbike sa Metro Manila? So, pero parang meron akong determination na maka-go around siguro for my mental health and fitness. So sabi ko, sige, punta ako dyan sa bahay mo. Punta ako sa Binondo, pinahiram niya ako ng bike. Nagbike kami mula Binondo hanggang Pasay. Tapos sabi ko, uy, saya nito ha. Pwede pala magbike ngayon sa Metro Manila. Parang hindi intimidating, hindi nakakatakot. So simula po noon, bumili ako ng sarili kong bisikleta, and then na-realize ko na, uy, ito na ata yung solusyon sa problema ko sa traffic, na if yung mga tao magbabike at kagaya ko na one less car on the road, baka ito na yung solusyon sa congestion ng syudad natin. So simula noon, araw-araw naging regular mode of transport ko na yung pamimisikleta, yung bisikleta, and until now, bike pa din. So, bihira na po ako magmaneho and bihira na din akong sumakay ng public transport kung kaya naman i-bike. So, dun po ako nagsimula. Pero marami lang yung ipinagbago mula noong nagsimula ka kasi may lockdown pa noon, kakaunti pa lang yung mga sasakyan sa kalsada kasi marami pang opisina and mga commercial establishments na sarado. So, halos wala rin traffic. Mas madali talagang magbisikleta, no? Noon, So yeah. even kahit ngayon na parang balik sa dating traffic o baka mas malala pa, no? Nagbibisikleta ka pa rin at gusto mo pa rin magbike kahit yun nga, ang dami na namang private at kung ano ng motor vehicle sa kalsada. Totoo yan. Sobrang nakita ko yung yung development from sobrang daling magbike hanggang sa medyo naging mas mahirap dahil dumami na nga yung sasakyan. Pero nakita ko din yung development na from walang bike lanes na nagkaroon ng mga pintura, tapos nagkaroon ng mga protected bike lanes, and sa EDSA, Makati, BGC, and some parts of Metro Manila. So, ayun po, parang mas mahirap, pero na-realize ko kasi na mas mabilis pa din ako na makatravel kapag nakabike. And at the same time, mas tipid
mas nakakatipid ako. Hindi ko na kailangan magpagasolina ng mga siguro Mhm. 4K, 5K a Mhm. month. Tapos Mhm. and ang pinaka-importante po, masaya po kasi mag-bike. Kahit na sabihin natin na may struggles, ako nag-e-enjoy talaga ako mag-bike. So, yun talaga yung Mhm. reason ko na, sige, bike pa din. Kahit na may konting hirap, masaya pa din naman siya at the end of the day. Mhm. Mhm. So, so napansin mo yung unti-unting paglagay ng bike lanes sa Metro Nakita po Manila, yan. no? So, ano yung kaibahan? So kasi yun talaga eh. I mean, you kept biking, no? Mm. Nagbibisikleta ka halos araw-araw. So talagang naranasan mo yung change, no? Yung transformation dahil sa bike lane. So, ano nga ba yung change? Paano mo naramdaman yan? 'Di ba po, sabi ko nga madali nga mag-bike dati kasi nga konti lang yung sasakyan. So basically, yung buong kalsada para siyang bike lane talaga eh. Pero Mm. ang saya lang talaga mag-bike na feeling mo ligtas ka. Tapos Mm. nung dumami na yung sasakyan, tapos nagkaroon na ng bike, ng at least protected bike lane, or parang Mm. dedicated space for us. Parang mas parang mas naging kampante ako na, oh, okay lang Mm. kahit may sasakyan. Kasi alam kong separated kami, hindi ako masasagasaan, hindi ako Mm. marerespeto yung espasyo ko sa kalsada. Mm. Ayun nga lang po, parang minsan talaga nasisingitan, napapasukan ng Mm. mga motorista, kaya mas nakakatakot. Parang going back to your question kung ano yung napansin ko, parang for me, mas naging better yung kalsada natin. Dati naman hindi ako nagbabike eh, pero Mm. mas nakita ko ngayon na, ay okay, daming mas encourage magbike dahil nga meron na tayong bike infrastructure na present, Mm. and na marami akong kakilala na dati nagmamaneho sila, ngayon nagbabike na sila. So, ayun nga, like what I said earlier, one less car on the road. At least, 'di ba? Na yeah, kahit papaano nababawasan yung dami ng sasakyan dahil nga Mm. na-encourage sila with this bike infrastructure. Mm. So, paano binago ng bike lanes ang biking experience sa Metro Manila? Mas I would say na mas madaming na-encourage magbike. Yung mga dating takot, kagaya ko, mas naengganyo kami na, uy, pwede palang mas ligtas pala akong magbike. Tapos masusubukan ko na mas masasanay ako na magbike kasama yung mga motorista kasi alam ko na in some pathways merong protected area. So I think yun po talaga yung biggest benefit ng bike lane, na mas madaming na-encourage na tao na mamisikleta ngayon, and at the same time mas ligtas. Mas ligtas naman talaga kapag merong separation. So, yun po yung biggest benefit, I would say. So, nasubukan mo na yung bike lane sa Ayala Avenue noon pa, As in, yun bago talaga pa yung nagkaroon ng paborito issue. ko. Oo. Yeah, yun talaga yung Bakit parang para bakit sa akin, gold paborito mo? standard. Ano yun Bakit eh? gold standard? Kasi it's one whole lane. As in, parang one whole lane na yung one whole car lane, parang quote-unquote car lane, yun yung nilagay nila. Tapos may bollard, fully respected yung cyclist. Mas maluwag. Kasi sa yung Ayala Avenue, madami talagang siklistang dumadaan dyan. Yung mga nagtatrabaho, mga nagpa-pass through, siguro pupuntang Taguig or pupuntang Mhm. Manila, pupuntang EDSA, doon dumadaan. So, compared sa ibang bike lane sa Metro Manila, yung lawak niya na isang buong lane, kasyang-kasya yung Mhm. sobrang daming siklista. Kahit tatlo kami na sabay-sabay na nagbabike, okay lang eh. Mas convenient para sa amin. Tapos, yun nga, parang yun yung isa sa mga pinakaligtas na bike lane sa Metro Manila or sa buong Pilipinas, I would say. Mhm. Anong reaction mo naman sa announcement na gagawing sharo o yung shared na ang bike lanes? Papayagan na yung public transport vehicles na gumamit ng bike lanes sa Makati. Nako, nung nalaman ko po yun, parang talaga, sa totoo lang, nainis po talaga ako, nagalit talaga ako na, bakit nyo gagawin yun? Parang ito na yung ito na yung gold standard natin. Ito na yung ideal bike lane na sana pwedeng i-replicate ng buong Pilipinas. Parang, bakit nyo tatanggalin? Parang sobrang sayang. Parang it's a step backward na maayos naman eh. Parang it works.
people are happy about it. Tapos biglang, alam mo yun, tatanggalin nila. Sobrang, gagawin nilang sharrows or gagawin nilang shared lanes kung saan sabay-sabay na lahat ng, alam mo yun, ng mga motorista tsaka active transport na may naisip ko na, nako, parang may disgrasyang mangyayari dito balang araw. Something na ayaw nating mangyari. So sobrang nainis po talaga ako. Tapos eventually, it turned into sadness. Parang nalungkot ako na sabi ko, sayang parang as a cycling advocate, lagi kong sinasabi, halimbawa may mga syudad na lalapit at magtatanong, ano ba yung best practice? Lagi kong sinasabi, tingnan nyo to, ito yung Ayala Bike Lanes. Ito yung dapat, ito yung ideal. So, that was the hope sana ng Pilipinas na maging nagayahin siya. Tapos biglang tatanggalin. So parang tinanggalan po kami ng pag-asa. Tayo ng pag-asa na magkaroon ng isang maayos na bike infrastructure or magkaroon ng better roads, better and safer roads for everyone. Okay, ako naman, no? I mean, I'm trying to empathize din doon sa mga motor vehicle drivers, lalo na yung public transport drivers na nagsisiksikan doon sa mga natitirang lane sa Ayala Avenue, saka sa ibang kalsadang may bike lane. Maaring iniisip nila, parang what's wrong with sharing? Hindi naman kayo pinagbabawal dyan, meron pa rin kayong space. Pero ang damot nyo naman, kayong mga siklista na nakikita nyo naman na sobra kami nagsisiksikan dito. Kayo, parang ang luwag-luwag ng lane nyo, no, ng mga bike lane, di naman kayo nata-traffic diyan. Parang konting sharing naman, 'di ba? So anong masasabi mo sa ganung klaseng pananaw? Actually, Kuya H, I recognize also yung ganung sentiments ng mga tao. Parang I remember meron akong pinost sa TikTok about bike lanes. Tapos, ang dami ang comments na gano'n. Mga entitled daw yung mga siklista, mga madadamot, ganyan. Pero, kung titingnan po talaga natin, naniniwala din ako na dapat bigyan din ng proper space yung public transport. Kasi madami din naman talagang commuters sa Pilipinas. Recently nga po merong survey yung SWS saying na 94% ng Filipinos ay walang pribadong sasakyan. Mga nagko-commute, may bisikleta, tapos 4 out of 5 households sa Metro Manila ay merong bisikleta. So ako po, naniniwala ko na dapat hindi pinagko-compete yung public transport saka active transport, yung mga namimisikleta at saka gumagamit ng mga electric vehicle, scooters, ganyan. Kasi po, ako feeling ko, deserve po na isang maayos at protektadong lane yung mga active transport users, mga namimisikleta. Kasi po sila yung vulnerable users Parang on the road, kailangan nating protektahan yung buhay nila. Kapag minix po natin sila with other motorized vehicles, whether it's motorcycles, private vehicles, public vehicles, medyo may panganib sa buhay nila. Pwedeng maaksidente and wag naman sana. Pwede pong ikamatay ng itong mga active transport users. So para sa akin, parang dapat merong dedicated lane. But at the same time, dapat may ample space din tayo para sa public transportation. So kasi po, madami din talaga naman nagko-commute. Lalo na nung nag-open yung restrictions na pwede na yung bus, pwede na yung jeep. When it comes to Ayala Avenue, kung sa mga sa mga listeners natin, if you're not familiar, merong 4 lanes yung Ayala Avenue. So, yung 2 lanes, at least during this pandemic, yung 2 lanes are dedicated to private vehicles. 1 lane is dedicated for public transport, 1 lane for active transport. So kung titingnan po natin, babalik natin dun sa SWS survey, 94% ng Filipinos ay commuters, public transport users, namimisikleta. So hindi po ba parang if we want equity, dapat bigay natin kung kanino talaga yung majority. Kung sino yung majority, bigay natin yung tamang espasyo para sa kanila. So kung 6% lang naman yung may private cars, maybe we should rethink kung dapat ba talagang nasa kanila yung kalahati ng kalsada at ipag-pit natin against each other yung public transport and active transport na 94% ng alam mo yun, ng
tao sa Pilipinas. Mm. Well, nung in-announce to, no, mabilis din yung pag-mobilize ng mga siklista at ng mga sumusuporta sa mga siklista, no? How did that come about, no? Ano ba 'yan? Paano ba na-organize yung pagtutol dito, yung pagkilos kontra dito sa pagbawi ng bike lane sa Ayala? Alam mo, Kuya H, sobrang amazed ako sa bilis ng mga pangyayari. Siguro it comes with passion of these people, tsaka yung takot nila para sa mga buhay nila na, naku, wait lang, baka may mangyari sa amin, baka mamatay kami. So, kailangan natin tong aksyonan agad. So, i-run down ko lang po yung mga nangyari with some dates. Mabilis lang naman po. So, halimbawa, February 10, so yan, nag-announce yung Make It Makati sa social media na tatanggalin na nila yung mga bike lanes. Tapos, they will turn it into sharrows. So, na-shock po kaming lahat. Parang, wala, bakit biglang bakit itong Makati, which brands itself as something sustainable, something bike-friendly, biglang tatanggalin na yung bike lanes. So, nagulat po talaga kami. It was a Friday. Okay, tapos, sandali lang, Lester, no? Kailangan natin ipaalala na yung Make It Makati, hindi lang yan yung gobyerno, local government na Makati. That's a parang collaboration yan ng lungsod, Ayala Land, well, kasama yung LGU na Makati, no? Makati City Hall, no? Ayala Land, and then may association ng mga commercial establishments diyan, ano? So it's both private sector and the big players, no? Kumbaga. Yes, so private sector Ayala, yung developer, and yung city government na Makati. Okay. Sige. So in-announce nila na mukhang walang consultation, wala silang tinipon ng mga siklista para ipabihin, ano bang reaction nyo kung gagawin namin ito? Walang, parang gano'n, no? Parang biglaan lang nila sinabi. Super random. Tapos biglang yung mga tao biglang nagpo-post na sa Instagram, sa Facebook, against it. So parang labo-labo pa po talaga to nung Friday. Lahat kami confused. Tapos biglang, alam mo yun, there's this, then the movement spark. Parang nagkaroon bigla ng movement na there's this awesome person, nag-comment siya dun sa post ng Make It Makati sa Instagram. Sabi niya, anyone organizing a bike protest this weekend on the announced removal of the Ayala Avenue bike lanes by February 15 would like to join if any. So, yung question lang na yun, biglang, yung mga tao biglang, uy, meron ba? Meron nga ba? Meron nga bang nag-organize? Then, there's this group of yung nag-comment pala nun is, ang pangalan po niya, Ken Abante. So, I don't know this person back then. Ano lang siya, nakita ko lang siya sa Twitter na... Kilala ko yan. Yun. Si Ken, nakita ko lang siya sa Twitter na very active tweeting about budget, about mobility, about transport, about ventilation, ganyan. So, nakita ko sa uy, kilala ko to parang nakita ko lang sa Twitter. Then, there's this group of young mobility leaders. Biglang nag-gather na sila, nagsabi na sila na, we're going to have a Viber group, we're going to have a Zoom meeting, ganyan, lahat ng interested to join, mag-organize tayo ng protesta. So, ito po yung mga young mobility leaders na to, sila Tina Batalya, sila Earl Decena, Ali Verda, mga ano lang po to, super young mobility leaders. Tapos, nag-organize lang sila. Tapos sumali po ako sa Zoom meeting. During that evening, Zoom meeting. Tapos nagulat ako, ang daming sumali. Siguro mga hundreds po kami doon. Sa Zoom meeting? Sa Zoom meeting. Tapos parang nagtatanong, ano nga pwede natin gawin? Tapos gumawa na rin po ng Viber group chat. And then, ayun na, na-form nung February 12 na magkakaroon ng first protest. So it was a Sunday. So 2 days after it was announced na mariremove yung bike lane sa Ayala Avenue, nagkaroon ng protesta. So na-organize po yan. Nagkaroon kami ng mga publicity team, nagkaroon ng technical group, nagkaroon ng grupo na mag-arrange ng bike routes. So yun po, nagkaroon ng first protest. And medyo amazing po yung turnout. It was around 200 cyclists.
na biglang in-announce lang po na-finalize po yung announcement Saturday evening. Tapos, yun na, Sunday morning, nagkaroon na ng first protest. And then, ayun, sunod-sunod na po, nagkaroon ng community ride ng February 15, kasama na yung mga pedestrians. Tapos, and then it was announced na ide-defer daw yung pagtatanggal ng bike lanes. Pero wala pang kasiguraduhan na talagang mananatili. Tapos nagtuloy-tuloy pa din po yung mga protest namin until nagkaroon na ng meetings, pinatawag na kami for conversations until things happened na nanatili yung bike lane. So, yun. So, nagulat ka ba na parang mabilis nga binawi ng Makati yung plano sa bike lane sa Ayala Avenue, yung pagtanggal niya o yung pag-share itong share rows sa bike lane sa Ayala Avenue. I mean, pwede pa rin nilang pilitin yan. I mean, they're very powerful, 'di ba? Tsaka mga siklista, they're the smallest of the transport sa kalsada, 'di ba? So, ano po pero during that time, siguro mas hindi po natakot. Mas kinakabahan lang ako. Kasi na kung ano yung pwedeng mangyari. Sa totoo lang po, yung Viber group, yung Zoom meetings, it gave me hope. As in, nagkaroon ako ng pag-asa na kung mawawala man yung hope ng tao about the bike lanes dito sa Ayala, itong Zoom meeting na to, itong grupo ng mga tao na to, which involves cyclists, which involves mobility advocates, meron pang mga may nag-join pa sa amin from Berlin, may nag-join pa from Bicol, yan si Haya, si Kisha, na tumutulong. Parang it gave me hope na parang, uy, baka may laban tayo. Baka pwede nating ma-change yung decision ng isang malaking entity which is Ayala. Andyan na din, sumama na din dyan yung mga other mobility advocates, yung Move As One Coalition. Nakakuha kami ng suporta from public transport groups. So sabi naman, uy, baka may pag-asa. Pero nakakatakot pa din, Kuya H, kasi hindi mo alam 'di ba? Kasi sila pa din talaga yung masusunod at the end of the day until conversations happen. Tapos sinabi ng mga nakipag-usap na parang, uy, mukhang positive, mukhang nakikinig sila, mukhang naintindihan nila bigla yung plights natin as cyclists, as active transport users, as commuters. Ano raw yung dynamics sa kabila, sa Makati, I mean, I'm sure hindi naman unanimous yung kanilang thinking dito, no? So, sino ba sa kanila yung nakapag-influence dito sa yung final decision? Ano ba yung pinabalitaan mo na dynamics dito? Sino bang mga kinakausap doon na medyo sympathetic na naka-influence sa iba? Hindi po ako sigurado kung sino exactly yung mga taong yon, pero based po dun sa report sa amin ng mga nakipag-usap, parang medyo how do I put this? Parang siguro na naggugulat sila sa amount of traffic na meron dun sa Ayala Avenue. Lalo na ngayon na medyo yun nga, less na yung restrictions, parang everyone's going out. So siguro yung unang naging impulse nila is let's just go back to the previous year. So tanggalin natin yung bike lanes. Tapos baka hindi po nila na-realize na na parang it's something significant. Until, feeling ko maganda po, kasi, yung grupo po namin, gumawa rin kami ng bike count. So, nag-bike count kami at sinabi namin, ito yung numbers. Ito yung numbers ng active transport na gumagamit ng bike lanes. And feeling ko, hindi to feeling. Doon po nila na-realize na, ang dami palang gumagamit and we have to protect them. So, nung nagkaroon po ng data, nagkaroon ng research, parang doon na po naging na-realize na, okay, we need to retain the protected bike lane. So, yun po yung nangyari. So, sino man sa kabila yung sympathetic, no? I mean, sino ba yung nag-convince dun sa ibang kasamahan nila? Well, I mean, was it mostly yung lungsod ng Makati, yung city government, o yung Ayala? It was Ayala. It was Ayala. Yung Ayala po yung kausap po namin. Yung mga decision makers ng Ayala po yung nag-involve into the
and into the discussions, and with the help din po ng Makati Business Club. So yung Make It Safer movement, yung Make It Safer Makati movement, yung Makati Business Club, and yung Ayala Land, kami-kami po yung nag-uusap regarding these changes. Okay. So it's really back to what it was, no? Walang tweaking, walang pagbabago talaga mula yung dati, dun sa Well, dati. the protected bike lanes are staying, but meron pong changes in terms of its width. Pero as of this recording, so nakabuo din po ng technical working group kung saan ongoing yung consultations ng Ayala Land with our group. From Make It Safer Makati, nag-evolve na po kami to Make It Safer Movement. So, bumuo ng isang technical working group na currently nag-uusap-usap para maging maayos yung kalsada ng Ayala Avenue. So, ayun. Hindi siya kagaya talaga hindi siya kagaya talaga nung dati, pero medyo lumiit ng konti, pero ongoing pa din po yung conversations na sana mabalik yung isang one car lane, pero ayun po. So linawin lang natin, no, kasi yung bike lanes yan sa Ayala Avenue at sa iba pang lugar, no, hindi lang pang bisikleta. Kasi ako gumagamit ako ng bike lanes din, ano, at madalas may makakasabay ka na scooter. Yes. Would you consider that, I mean, yung mga motor din, no, e-bikes, and then there are e-bikes na medyo malalaki, no? Na mukhang yung iba mukhang maliit na motorsiklo na, no? Yes, scooters, no? And then minsan may dumadaan pa na skateboard. Well, skateboard talaga active transport 'yon. That's really walang motor 'yon, ano? But ang ibig kong sabihin, pag sinabing bike lane, hindi lang bisikleta yung pinapayagang gumamit niyan. 'Di ba? I mean, legally, I mean that the intent is really beyond bicycles. Tama ba? Yes, yung bike lanes po, pwedeng pumasok dyan ng mga active transport user, which are naka-bike, naka-e-scooter, e-vehicles, naka-wheelchair, naka-skateboard, naka-roller skates. So, yan, pinapayagan po sila. Pero ako po, personally, alam ko na ang pwedeng pumasok sa bike lanes ay yung may mga electric scooters, electric vehicles na until 25 to 30 kilometers per hour lang yung yung speed limit nila. Kasi pag beyond that, delikado na po yun. Pwede ka nang makasakit ng tao. Well, yung bike lane, hindi rin siya pwede ng mga motorized vehicle like mga motorsiklo, and yung mga ibang scooter kasi motorized din eh. So, hindi rin po sila advisable or hindi sila pwede doon kasi for active transport lang, for vulnerable users. Oo. Well, actually madalas, lalo na pag matraffic, yung bike lanes ginagamit talaga ng motorsiklo. No? Pinapasukan po talaga nila. So sa totoo lang nakakainis po 'yun kasi 'di ba, parang dapat sana for vulnerable road users. Pero recently, nare-realize ko po kasi, parang I try to empathize with these people with the motorcycles. Bakit nga ba nila ginagamit yung bike lanes? And kung titingnan po natin, it's out of desperation. Na gusto nilang magbiyahe, kailangan nilang, lalo na yung halimbawa, yung mga delivery riders, yung mga angkas, nakadepende po kasi yung kita nila sa bilis ng turnover ng pasahero, ng deliveries. So, wala na po silang espasyo sa kalsada. Kasi nga po, na-occupy na po siya ng bigger vehicles. So, out of desperation, so, dun po sila pumupunta. So, medyo systematic po yung problema ng bike lanes. Kaya po sila napepwersa doon. Nakakainis, pero I try to understand and empathize bakit nila ginagawa yon. Pero, ayun, kaya po we're pushing for better roads and equitable roads na ibigay sa kanino talaga nararapat yung espasyo sa kalsada. Sa isang forum, no, sinabi ng isang cycling advocate na ang bike lanes ay para sa quote-unquote
kaligtasan ng lahat, no? Mm-mm. Kaligtasan ng lahat, no? Ah, kung ikaw ay hindi siklista, baka magtaka ka, di ba para sa kaligtasan lang nila yan? I mean, Mm. bakit sinasabi ng, I don't know, do you agree na para sa yung kaligtasan ng lahat yan, hindi lang para sa mga gumagamit ng bike lane? I mean, bakit nga kaligtasan ng lahat yung bike lanes? Hindi Yes, lang para sa mga siklista yan. naniniwala ako na kaligtasan ng lahat kasi bibigyan ko na lang po ng example. Mm, Merong isang konsepto na tinatawag na slower streets. So kapag mm, yung malaking kalsada, pinapaliit mo at binibigay mo ina-allocate mo mm, sa active transport, ina-allocate mo sa uh, or parang nililitan mo yung kalsada for motorized vehicle, mas babagal po yung mas babagal yung takbo ng mga motorista. And alam naman po natin na mm, speed kills, 'di ba? Yung bilis ng mga sasakyan, yan talaga yung nakakapatay ng tao. Kasi kung mabagal ka lang naman, halimbawa, mm, 30 mm, kilometers per hour or I mean less, 20 kilometers per hour or yung city, yung advisable speed limit dito sa Metro Manila, most likely, mas maiiwasan mo yung aksidente. Mas magiging mm, ligtas yung mga tao sa kalsada. So, yun po yung isang halimbawa. Tapos, paano ba? Mas magiging ligtas yung mga tao kasi yung mga tao, they'd opt to use public transport. I mean, active transport. Pag nakita nila na, oy, maayos pala yung bike infrastructure natin. mm, Uh, And ayun nga po, hindi na po sila gagamit ng quote-unquote killer machines, which are mm. the motorized vehicles. Pero kahit may bike lanes, no? Marami pa rin nagsasabing mahirap magbike sa Metro Manila, no? Ano pa yung mga pagbabago na nais mong makita para talagang dumami pa yung mga nagbabike para sa transportation at hindi Mm. lang pang leisure or Yeah. recreation dun sa paikot-ikot lang sa park or yung Mm. talagang gumamit ng magbike sa lungsod, no? Parang Mm. sa ibang bansa. Well, madaming factors din po kasi. Hindi lang bike lane yung factor kung bakit hindi namimisikleta yung mga tao. Like, halimbawa, one thing is yung bike parking. Ayan, yung mga tao na Mm. discourage silang magbike kasi wala naman silang maayos na bike parking. O kaya yung iba na discourage magbike kasi pagdating nila sa trabaho, pawisan sila, walang Ah. liguan, hindi sila makakapag-freshen up. So, yun po, Mm. one of those few things na pwede nating i-improve. Another thing is, sana kailangan magkaroon na tayo ng madaming puno dito sa Metro Manila. Mm. Kasi sobrang init po talaga and at the same Mm. time, sobrang haggard kasi nga walang, alam mo yun, walang shade, tapos dami kang sasakyan, puro usok. So, it's very, very discouraging, especially sa mga hindi sanay na magbike. So, yun po yung mga gusto nating makita. And ever since 2020, gusto ko talaga na sana ma ma-implement ng maayos yung proper speed limits dito sa syudad natin, which is 30 kilometers per hour max yung Mm. yung bilis, especially in Mm. busy roads. Kasi po nakaka-intimidate talaga yung bilis ng ng sasakyan, lalo na sa mga baguhan na siklista. And yun, sana Mm. protected bike lanes. Mhm. Okay, tayo mga siklista, no? Siyempre, pinaglalaban natin yung karapatan natin, yung kaligtasan natin, ano? Kasi we are the smallest transport on the Mm-mm. roads, no? However, uh, minsan nakabasa ako ng mahabang thread na argument, no, ng mga nagtatalo sa pagitan ng siklista at saka pedestrians. Ano to sa isang Ayan, oo. commuter Facebook page, no, na Oo, parang yan. sinasabi ng ibang pedestrian, yung mga nagko-commute kailangan maglakad din sa kalsada na parang yumayabang daw yung mga siklista at may danger din para sa pedestrian sa mga siklista na hindi masyadong responsable na sa sidewalk nagbibisikleta Mm-mm. sa mga busy na overpass Yeah. na oo na minsan natatakot yung mga pedestrian na pag may mga siklista na anong tugon mo sa ganung mga pananaw?
Naniniwala po ako dun sa ano na yung hierarchy po ng mga tao na gumagamit ng kalsada, parang always yield to the vulnerable ones. So, kung siklista ka po, mas vulnerable sa yung naglalakad. So, always yield to them. Mas respetuhin mo sila kasi uh, between a cyclist and between a pedestrian, mas dehado yung pedestrian, mas madali siyang kasi ikaw meron kang ano meron kang makina eh. So, dapat respetuhin mo siya. Yun nga lang po, I think it also boils down with educating the public. Kasi yung iba hindi rin talaga nila alam, hindi rin nila sigurado kung paano sila kumilos. Out of Mhm. desperation, ginagawa nila yun. Nagbabike sila sa sidewalk, nagbabike sila sa overpass. Kasi akala nila okay lang. Pero Mhm. kung titingnan natin, delikado at baka makapanakit tayo ng mga more vulnerable people than us. So, ayun po, Mhm. I think it needs mo education and to Mhm. inform them kung ano talaga yung better things to do. Mhm. Okay, para sa mga nakikinig na hindi pa nagbabike pero ngayon dahil mong magandang sinabi tungkol sa pagbabike, no? Kahit na medyo matraffic sa Metro Manila, Mm-mm. medyo delikado pa rin pero may mga gustong sumubok. Saan magandang magsimula para sa mga kinakabahan pa ng mga siklista, no? Just want to try it, see how it is to bike in the city. Marunong ka naman magbisikleta pero dati sa loob lang ng subdivision o sa Mm-mm. probinsya. Ngayon, mas nakikita mo may mga bike lane na at may dumadami na yung mga siklista. Parang lumalakas na yung loob mo na subukan. What would you suggest? Mm. Parang a beginner route na parang medyo talagang super safe para sa beginner. Eto, lagi ko tong sinasabi and akala ko hindi ko na to sasabihin pero Mm. sasabihin ko ulit. Ayala. Punta kayo sa Mm. Ayala Avenue. Kasi masasanay kayo to bike with motorist kasi merong Mm. protected bike lanes doon. And when you go inside, halimbawa Legazpi Village, Salcedo Village, Mm. slower yung streets doon. So, you'll be with motorized vehicles na walang protected bike lanes pero more respectful yung mga tao kasi sa loob po sa mga villages doon mas ano Mm. sila mas strict yung enforcement ng speed Mm. limits so hindi siya Mm. intimidating. Well, if malayo naman kayo sa Ayala, you can always go to other bike friendly places na may protected bike lanes. Try nyo muna sa Ortigas Avenue, sa Pasig, or you can go to BGC, although unti-unti na din po nilang tinatanggal yung bike lanes doon. Mm. Uh, Wait, sandali. Bakit hindi niyo pinoprotesta yun? Nako po, malapit na po siguro yan. Kasi po, yung Make It Safer Makati movement, we Oo. changed to Make It Safer movement na pinaplan po namin to extend our help to other Mm. Dapat nationwide na yan. cities. Oo, Bakit Makati nationwide lang na ang dapat po. safer, di ba? Yeah. Dapat buong bansa safer na. Kaya ngayon ay Make It Safer Okay. movement na tayo. Mismo na Okay. tayo. Mismo Kuya H. So Okay. Mm. nationwide na to. So may Mm. mga humihingi na sa amin ng tulong from Las Piñas, BGC, Pasig, Quezon City na to make their areas better when it comes to cycling and active transport. Ayan. Pwede Mm. rin po nilang i-try magbike sa Quezon City kasi madami ding Mm. maganda rin yung ibang bike lanes diyan kasi protected din. Halimbawa, punta sila sa Okay, like Agham where? Road. Oh, Agham okay. Road, yan. Yan yung isa mga Mm. pinakamagandang bike lanes. Agham Road. Mm. Sa East Avenue, okay din siya. Yun nga lang, Mm. medyo needs improvement pa when it comes to layout. Kasi minsan, Mm. sa sobrang dami ng pedestrian, sometimes they are forced to go to the bike lanes to walk there. Mm. Mm. Uh, Ayun, Yeah. Quezon Avenue, Okay. protected din. Yeah. Yeah, balikan ko lang. I mean kaugnay niya no, yung sinabi mo tungkol sa pedestrians. Yung sa Ayala Avenue, napansin ko sa iba pang lugar sa Makati ano. Maluwag yung sidewalks, wala masyadong obstruction, wala masyadong nag-o-obstruct ng mga vendor halimbawa Mm-mm. sa Ayala, definitely ano, tsaka sa mga side streets doon. Kaya yung mga pedestrians may nadadaanan. Hindi sila kailangan maglakad sa kalye o sa bike lane. No, Totoo. Yes. that's a big factor. So, it lessens the danger
to both the pedestrians and the bikers. Mhm. At especially the pedestrians, no? Kasi may sarili silang lugar na maluwag. Kaya, iba, hindi sa ibang lugar kasi dahil ang daming obstruction sa sidewalk, napipilitan yung mga pedestrian na maglakad sa kalye. Yes, opo. So halo-halo na yung mga transport doon. Nandun yung bisikleta, may motorsiklo, etc. Pati yung pedestrian. So nakikihalo. At saka may sistema sa Makati para sa yung mga bus stop, 'di ba? Yes, yes. Jeepney, hindi ka basta-basta titigil para Yeah. magsakay, 'di ba? You cannot do that in the middle of the road na ginagawa sa iba, no? So it really helps na may sistema na ini-enforce, no? Mm. So, dapat naman talaga gano'n. Kasi nga, like what I said earlier about the hierarchy, dapat mas binibigyan natin ng priority yung mga most vulnerable. And yung paglalakad po, ako personally, mahilig ako maglakad eh. Ang hirap Mm. talaga maglakad dito sa Metro Manila. Pati yung walkways natin, Mm. parang inoccupy, ginawa ng car infrastructure. Like for example, Mm. pagdadaan ka sa sidewalk, nakaslant yung Mm. sidewalk kasi ginawang rampahan ng Mm. sasakyan. So, Mm. 'di ba, ang hirap naman maglakad ng tabingi, 'di ba? So, mga ganun. So, dapat talaga i-improve yung infrastructure too for pedestrians. Mm. Okay, final question, Lester, no? So tinanong kita, what are the safest routes, no? Okay, let's set aside. Okay, safety is important, no? But what are your most enjoyable rides in Metro Manila? Para sa mga veterano na to na parang hindi Yeah, na mga yeah. beginner to, no? Oo, Para mga sanay na. yeah, sanay na parang gusto lang mag-enjoy on a Sunday or a Saturday, Mm. gusto lang magbisikleta sa lungsod natin. Saan sila Ah, pwede? sobrang daming bike-friendly cafes na bumubuo ng mga communities, bumubuo ng Mm. mga grupo na welcome ng mga siklista around Metro Manila. Meron sa Pasig, meron sa Valenzuela, Quezon City. So yun, na-enjoy ko po yun. So from time to time, pupunta ako sa iba't ibang cafe or minsan nga parang 3 cafes a day para lang yun makihalubilo with other people, with other cyclists and other like-minded people. Kasi ano talaga masaya talaga na nakikipagkwentuhan ka dito sa mga tao at masaya na nakaka-move around ka easier. Mm. Masaya na nakakapunta ka from point A to point B ng mas mabilis at mas convenient. And alam mo na pag yung pupuntahan mo ay welcome na welcome ka. So, madaming bike-friendly cafes, madaming communities. Tapos yung mga siklista kasi friendly sila eh. So, kahit baguhan Mm. ka lang, parang they'll welcome you Mm. with open Mm. arms. Tapos, ang dami yan ng Mm. kwento. Well, bukod pa sa bike cafes, no? Yung magandang tambayan din yung mga bike shop, Ayan, oo, yung tama. mga bike rep. Kasi ako, yan ang experience ko. Of course, I like to go to coffee shops din, no? Pero minsan, like sa halimbawa sa Mother Ignacia sa Quezon City, may mga, tsaka sa Panay Avenue, no? May mga bike repair shops dyan, bike Yeah. shops, kung saan ka pwedeng tumingin ng mga bagong produkto o window Ah, shopping lang, pero yeah, or kwentuhan. makakatagpo ka ng ibang bikers, no? Kasi Mm-mm. halimbawa, magpa-tune up ka ng bisikleta, magpaayos ka ng bisikleta, mag-aantay ka doon kasama ng ibang siklista. Mm. Ikaw, Kuya H, di ba? Nagsakto tayo dun sa isang bike shop lang randomly dati na habang nagpapaayos ka ng bike mo tapos parang magpapalinis din ako. So, like that, no? I mean, and of course, we all have friends who are also bikers. So minsan doon ang tagpuan, no? So Yeah. it's really a circuit, no? It's a community na It's a community. may cafe, sige, pero nandun din yung mga bike shops talaga for bikers, no? And then bike Mm. repair, and then you find these all over the city, no? All the cities have it. All Mm. over the Philippines now, no? Yeah. Pag pumunta ka doon, pag siklista ka, parang may common vibe, di ba? May Mm. common vibe, you Welcome know na what welcome ka. you're welcome, you all face the same challenges, we all feel like we're underdogs, and Yes. we've overcome barriers, we've overcome many challenges, no? Mm. And
I mean, just as a final note lang, ako, 1990s pa, nag-bike commute na ako, no? Wherever I work, even kahit malayo yung opisina, nagko-commute ako. I try to commute by bike in whatever weather, no? And alam ko talaga, delikado. I've been in several bike accidents na, pero I can't help it, no? Talagang hinahanap ng katawan ko. But I never thought I would see this wide a network of bike lanes in my lifetime. Mm-hmm. No, so on the one hand, you could look at things half empty na dami pang kulang, delikado pa rin, traffic and madumi yung hangin, all that. I mean, there's so many reasons not to bike, but for those who are passionate about biking and feel that it's not just a lifestyle, but it's also our commitment, no, our commitment to ourselves and to the wider world, no, to the environment. Exactly. Parang nabigyan tayo ng pag-asa dahil nga dumami nga yung bike lanes at and then pag may threat to the bike lanes, talagang umalsa yung biking community. Nakita yan ng pamahalaan, nakita yan ng publiko, nakita yan ng mga kapwa siklista. So talaga naging bikers have become a force, no, and a force for good, and nakita natin yan, no, and I hope it's yung isang outcome dito is it all the streets will really become safer for everybody. At para dumami at maging permanente, no. And Kuya H, gusto ko lang din magpasalamat kasi this bike network that is happening now in the Philippines will not be possible kung wala po kayo. Kayong mga yung mga nagbibisikleta, namimisikleta since years ago, mga cycling advocates, mga mobility advocates who keep on pushing for safer roads. Kasi po kung kung wala namang kayo na namimisikleta, na dating-dati pa, hindi naman siguro maiisipan ng mga tao na lagyan ng bike network na ine-enjoy ngayon ng madaming tao, ng mga newbies kagaya namin at ng mga future Filipinos na gustong mamisikleta sa Metro Manila or sa buong Pilipinas. So thank you po talaga. Kayo talaga inspiration namin. Well, thank you sa pagpapatuloy nito, no? Yung sa pagpapatuloy ng laban na to, ng pakikibaka sa lansangan at salamat sa pagbabahagi ngayon, Lester. Salamat sa pagkilos para sa mga nagpapadyak at para sa kaligtasan ng lahat. Mabuhay ka. Salamat din po for inviting me. Salamat din sa mga listeners. Thank you po. Salamat. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.